Magandang araw, Los Baños. Ako si John Albert Diquilla, 23 years old ng Barangay Tuntungan Putho, Los Baños, Laguna. Isang 4th year criminology student ang nag-uwi ng parangal na gawad kalasag ng bayan ng Los Baños. Dito na tayo. Dito na tayo malapit sa kanila. At nasalukuyang pong 4th year criminal justice. Ang dedikasyon na makatulong sa kapwa at sa bayan ang siyang nagtulak sa akin na gumawa ng mga gandang gawain. At siya rin naging tulay upang makuha ko ang parangal na ito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa laging paggabay. Sa Municipality of Los Baños sa pamumuno ni Mayor Neil Andrew Locon sa parangal na ito. Lubos na pasasalamat sa aking magulang na laging nariyan para sa akin. At sa mga taong naging gabay at lakas, si Cap Ronaldo N. Puñate at Consan Elmer Garcia. Tapos pusong pasasalamat din sa naging isang espesyal na tao, Dorothy, na sumuporta at naging inspirasyon sa bawat laban. Salamat din sa DALG, MDRMO, aking mga kasamahan sa barangay, PPSO, barangay staff at SK, at sa mga kapitan at hepe sa buong Los Baños na nagtiwala sa akin bilang nakapagturo ng first aid. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, para sa ating lahat. Patunay na sa pagtutulungan, makakamit natin ang kaayusan, kahandaan at kaligtasan ng komunidad. Naway magsilbi itong inspirasyon upang ipagpatuloy natin ang pagsulong ng isang matatag at handang Los Baños. Maraming salamat at sabay-sabay natin susulong ang ligtas na bayan. Ligtas ang may alam. Magandang araw, Los Baños. Ako si John Albert Diquilla, 23 years old ng Barangay Tuntungan Putho, Los Baños, Laguna. Isang 4th year criminology student ang nag-uwi ng parangal na gawad kalasag ng bayan ng Los Baños. Yun, magandang umaga po sa inyo o magandang tanghali po Mr. John Albert. Mayroon po akong ibang mga katanungan regarding po sa kaparangal na natatanggap nyo po ngayon. Ito po ang una kong katanungan sa inyo. Ano po ang inyong nararamdaman ng malaman muna ikaw ang nakamit ng parangal sa gawad kalasag ng bayan? Una nung nalaman ko na ako ang nagkamit ng parangal ng gawad kalasag ng bayan, syempre napakasaya dahil uti-uti kong nakukuha o nakakamit yung aking mga pangarap at goals na aking pinaghirapan mula pa noong bata. Oh, napakaganda ang sagot ng idol. Ito po ang pangalawa kong tanong. Ano ang maipapayo mo sa kapwa mo kabataan na nais maglingkod sa komunidad? Yan. May papayo ko sa mga kapwa kabataan na hanggang bata pa tayo ay pag-aralan na natin ang iba't ibang klase ng dapat natin pag-aralan. Katulad na lang ng aking nakuhang parangal pagdating sa gawad kalasag patungkol sa promoting safety, emergency response at disaster risk reduction. Mas maganda na tayong mga kabataan ay may alam pagdating sa mga iba't ibang sakuna at kalamidad na ating kakaharapin nang sa ganun ay maging handa tayo sa paparating na mga sakuna. Oh, napakagandang sagot mga idol. Ito po, tatlong katanungan ko po sa inyo, John Albert. Sino-sino po ang mga inspirasyon mo sa buhay mo ngayon? Siyempre, ang inspiration ko, pinakauna dyan ang Panginoon. Kasi lagi siya nadyan para tayo ay gabayan at suportahan na ayun, samahan tayo sa lahat ng laban ko
na ito katulad nito na nakamit ko sa Banyamas Festival. Pangalawa na dyan ang aking mga magulang na mula 16 years old na bata pa ako ay palagi nakagabay at sumuporta sa pinili kong landas ang maglingkod sa komunidad. Andiyan na rin ang mga naging tulay ang aking dating kapitan na si ngayon Konsyal Konsi Ronald Oñate at si Konsyal Elmer Garcia. Isang pasasalamat din sa lahat ng naging kabahagi ng aking parangal na ito, sa lahat ng kasamahan ko sa barangay, ang naging kasamahan kong BPSO, mga barangay staff, SKs at higit sa lahat ang taos-puso kong pasasalamat sa isang espesyal na tao na nagbigay ding inspirasyon dito sa labang ito. Oh, napakagandang sagot mga idol. Ito po pang-apat kong katanungan, at sino-sino pong nagtulak sa inyo patungo sa tagumpay mong ito? Una lahat, ang magulang ko. Dahil mula bata ako ay minulat na ako sa buhay na pagiging paglilingkod sa komunidad. Kaya naging dedikasyon ko ito sa tulong at sa pagiging tulay, pagbibigay lakas ng aking mga pinagmulan ng kaalaman. Nandiyan na nga sila Konsikap Ronaldo Oñate at si Konsi Elmer. Ganon din ang pasasalamat ko sa mga kapitan ng Bolos Baños na niniwala at nagtiwala sa akin. Oh, napakagandang sagot mga idol. Ito po ang uli kong katanungan sa iyo, John Albert. Kung may pasasalamatan ka, sino ito at bakit? Unang sa lahat, ang lubos kong pasasalamatan ang buong may kapal ang Panginoon, dahil kung walang gabay at pagsuporta na palagi niyang pagsama sa atin o pagsama sa akin sa mga laban ay hindi ko makakamit to. Ganon din sa aking mga magulang. Pasasalamatan ko sila dahil palagi silang nasa likod ko para matupad ko ang lahat ng pangarap ko at ang lahat ng mga tao na nasa likod ng award na ito. Yun, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon sa oras na ito na pinahiram mo sa akin, John Albert. Salamat. Kami si Mr. and Mrs. De Quilla, ang mga magulang ni John Albert De Quilla. Yun, maraming salamat po sa pagkakataon itong na nakabahagi at ma-interview ko po kayo sa maliit na paraan. Ito po ang una kong katanungan sa inyo, Mami, Daddy. Ano po ang masasabi nyo sa anak nyo si John Albert? Unang-una nagpapasalamat kami sa kami na pinalak ng lumaking maayos at mabait ang kami. Sa kabila ng lahat ng aming mga paghihirap, kahit siya pumasok ng walang baon, okay lang sa kanya nung siya especially nung elementary, high school. Kaya ngayon, alam na niya kung paano mabuti lumaban. Napakaganda sagot. Sa iyo, Daddy, ano masasabi mo kay John Albert? Sabi ako, yung galing namin kami sa Banyamos, naging masaya ako, halos tumatakpan lupa ako. Nung mabigyan siya ng award. Yun, ako nga po, napakaganda. Ito po pangalawa kong katanungan, ano po ang katangian ni John Albert bilang anak? Si Albert, mabait ang sipag lang. Kahit nung bata pa siya, pag may mga gulay kami dito sa bahay, siyang nagtitinda. Pero minsan hindi siya nagreklamo, hindi siya humingi ng utang. Sa pagkain, okay lang sa kanya. Yan ang pinaka-the best na katangian ng anak. Mabait ang sipag. Napakaganda. Okay, maraming salamat po, Mami, Daddy, sa pagkakataon nito. Sama, ingatan at lagi kayo natin. Salamat sa Diyos po.